ng, ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin na kami kimanipular mo? We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko, mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong Chavez Singson, galit na sa iyo dahil ang nakasakit ka, ikaw na, ang bilis mo makalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun ang, kung sinabi, ang sabi ni Chavez Singson, na parehas mo Ilocano. Parehas tayo, Ilocano. I come from Region 2. Quezon City. Ako nakapag-asawa ko, I live in Mindanao now for 47 years. Kaya parito ako, kakagaling ko, kanina lang ako bumaba sa aeroplano, kanina madaling araw. Also to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sasabi ng iba, siya ay bangag. Hindi lang bangag, magnanakaw pa. Hindi pa magnanakaw, hindi pa bangag, manipulator pa. Sana tayo ngayon, mga kababayan ko. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin, mga kababayan? Kaya kayo, lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami dito sa shrine para ipabot ka ninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. From government institutions natin, publicly, privately, nandun lahat ang kakahiyan. We are really embarrassed as Filipino before any other countries. Bakit ganun? We have all the resources to move onward, to move forward. Bumaba lang si Marcos. We can start anew. A good governance with accountability. A good governance with transparency. A good governance for a common good, for the welfare of every Filipino. Maraming salamat, mga kababayan. Kontemporawan na lang, bababa na yan si Marcos. Maya ka, Marcos. Baba ka na. Please, baba ka na. Salamat. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban sa gobyernong mapang-apig, inabot niya ang tatay noon, magaling siya magsalita. Ito ang mga unang batch na naging NPA na lumaban sa diktadura ni Marcos. Si Peter Caramon ay nandito. Maya-maya po, magsasalita siya. May isang unang volunteer speaker, and then si Caramon na ang susunod. At kung mayroon pong mga kunting tubig dyan, ay pwede pong makahingi dahil uhaw na po ang inyong tagapagsigaw. Magandang umuulan na hapon sa mga dito sa lahat na nakipag-participate sa Marcos resign. Ang hinihingi lang namin sa iyo, ginagalang ka pa namin, Pangulo. Pero ang panawagan ng mamamayan ay nakasulat sa saligang batas na kapag hindi mo kaya ang panindigan at hindi mo kaya ito ay itaguyod para sa karamihan, ikaw ay dapat na bumaba.
Hindi ka namin kailangan kung wala kang pakinabang. Hindi ka namin kailangan pagdating sa publicity na iyong ginagawa. Tanda mo, maraming naghihirap, maraming nagkakasakit, pero nasaan ang PhilHealth? Marami naghihirap, marami ang nagkakamali ng mga OFW. Binibenta mo lamang ang ginto ng pagsarili mo. Magnanakaw po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, Pangulo, na ikaw ay mahiyalan. Ibinoto ng mamayang Pilipino at ang mamayang Pilipino ang siyang patanggal nito sa iyo sa pagkapangulo. Tandaan, Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Baka nakakalimutan mo na hindi ka dapat manatili kung wala kang silbi. Pangulo, pag walang silbi, ikaw ay hindi dapat manatili. Nirespeto ka namin bilang Pangulo, respetuhin mo ang panawagan ng mayolang Pilipino na wala kang silbi, bumaba ka sa pwesto ay hindi yan nakakagalitin sa ating ekonomiya, lalo na sa mga mamamayan na pinahihirapan mo sa lihi ng 5,500 flood control project. Bakit bumabaha ang kamay nilaan? Isang malaking katiputan yan. Ikaw ang chief architect ng ating bansa, pero ina-arkitekto mo sa pagnanakaw. Sabihin mo na hindi totoo, pero nasa iyo na matuto ang lahat ng tahimik dahil ikaw ang hindi at wala kang magagawa kung hindi mo gagamitin ang iyong kamay para sa mamamayan na nakakailangan. Lalo na ang mga naghihirap na pinahihirapan mismo ng mga oligarko na kasabwat mo. Mga magnanakaw, ninanakawan ng mga mamamayan, inaalipusta, niyuyurakan, tinatapakan, at kahuli-hulihan, inaalipin. Anong gusto nyo mangyari, mamamayan? Manatili tayo ganito? Imulat ang mga mata! Buksan ang kanyang mga pandinig o ang tenga natin dahil ito ay para sa atin. Article 2, Supremacy of Civilian Authority. Maraming salamat. Huwag nang patagalin! Palayasin! Mga kababayan, dumadami at tuloy-tuloy po ang mga at tayo ay kaya ka mo naman at pagpapasalitain kita mamaya. Mga kababayan, pakinggan po natin si Ka Peter Caramon Muto. May magandang pangitain. Ang pagkahulog ng mikropono ay nangangahulugang pagpagsak ng gobyerno ni Marcos. Babagsak si Marcos! Marcos babagsak! Marcos babagsak!